Good morning mga kapatid. Good morning. Happy Father's Day sa mga tatay. Sabihan mo nga ang iyong katabi. Ako'y nagagalak at narito ka. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ngayong umaga po, iskipan muna natin ang ating series sa The Book of James. And since today is Father's Day, meron po tayong prepare na something that I hope that you would remember and would touch you and would transform your lives today. At ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa the parable of the prodigal son. More importantly, today we are going to know our prodigal father. Our prodigal father. Makikilala rin natin how prodigal our father is. Wala na pong paligoy-ligoy, basahin na po natin ang nakalagay. Ang ating pong title, The Parable of the Lost Son. The Parable of the Lost Son. Actually, ang title dito na palagi nating naririnig ay The Parable of the Prodigal Son. The Parable of the Prodigal Son. But today, we're going to notice that hindi lang po ang iisang anak ang prodigal dito. Please listen very carefully and take care of your babies kasi nakaka-distract eh. Namimiss ko yung apo ko pagka nakakarinig ako ng ng iyak ng mga baby. But we have meron tayong doon sa kabila, di ba? May crib yata doon, may playpen, etc. They will be good in that place. At kung wala mang mga playpen at mga laruan doon, let's strive to have one makompleto yung playpen doon ng mga bata para are you listening, Children's Ministry? Sister, mga kapatid, gawa natin ang playpen kaparehas ng nakikita natin sa SM, tapos let's make the children miss their Sunday playpen para pagdating ng Saturday sila na mismo ang magyayaya sa mga parents. Punta tayo sa church kasi masaya doon. May laruan. Yun. Okay? Sila ang magmi-minister sa kanilang mga parents. So, punta na po tayo sa Luke chapter 15. Ang atin pong tema, our theme for today is God's boundless love demonstrated. God's boundless love. May apostrophe S po yun. God's boundless love demonstrated. Luke chapter 15 verse 11. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country or journey, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So
he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servant, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet.'" Continue, please. Teka lang, dito na lang. Bring But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and found and is found." So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, "What is going on?" "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him." "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate. We had to celebrate. We had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita. Ngayong Father's Day, O Lord God, nawa aming mapagtanto, aming maunawaan, aming maisapuso ang walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, na walang kondisyon, walang pasubali. Your unconditional love, O Lord God, especially for your children, for your son,
for your child who repents and comes back to you. And may we also understand, O Lord God, that you have an outstanding or a standing invitation to anyone who hears the news, the good news, O Lord God, to join the celebration, to join the party. And Lord, allow us to be transformed by your words today, O Lord God. And Lord, never allow us to be distracted by anything in our surroundings. And may you enable us to focus and to concentrate on these very important words of yours today. Thank you, Father. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Please listen very carefully, brethren. And I know the Lord has prepared something very special for you. Special for you today. Umpisahan po natin. Ano pong ibig sabihin ng again, that the theme, God's boundless love is demonstrated or demonstrated. Ano po ang parable? A parable is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. Makarelate tayo. Makita natin ang ating sarili sa mga characters na pinoportray ng ating Panginoong Jesus. And how intelligent, how wise our Lord Jesus Christ is in presenting this parable. Okay? Nakakamangha kung paano niya kitang-kita at alam na alam ang ating damdamin, ang ating emosyon, ang laman ng ating puso at isipan, ang ating karakter. And today, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. 2 bagay, 3 bagay. Please listen very carefully. So, this is all about the prodigal son. Actually, hindi iisa po ang prodigal son dito, dalawa. Dalawa ang prodigal son dito. Hindi lang yung younger son, kung hindi pati ang older son. Watch and listen. Ang ibig sabihin po ng being prodigal is spending money or resources freely, recklessly, wastefully, scandalously, with total abandon and total disregard of consequences. Sa Tagalog po ito, oh my God, I left my notes. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ang parable ay, ang prodigal son ay aksaya asyong aksaya. Lustay. Walang humpay na paglustay ng anuman ang meron siya. Waldas. Intindi natin ha. Waldas. Walang humpay na paglustay ang maitatawag natin sa isang prodigal, ang maididefine natin sa isang taong prodigal. Okay? Walang humpay, walang pakundangan, walang pag-alala kung ano ang mangyayari pagdating ng oras. So, umpisahan po natin ang parable na ito doon sa verse 1. Kasi
ang ina-address po dito ng Panginoon, ang kinakausap ng Panginoon ay ang mga taong ito. Sa verse 1 ng chapter 15. Verse 1 ng chapter 15. Ang gagawin natin, Mai, ay i-verse by verse natin itong the parable of the prodigal sons. Verse by verse natin. Now, the tax collectors and sinners were all gathered around to hear him. Sino po who were gathered around him? The tax collectors and sinners were all gathered around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Dalawang grupo po ng mga tao ang audience ng ating Panginoong Hesukristo, the tax collectors and sinners. Ang pangalawang grupo ay ang mga Pharisees o ang mga religious authorities. At ang sabi ng mga religious authorities, "This man welcomes sinners and eats with them." Itong taong ito, si Jesucristo, ang kanilang pinaparinggan, ay tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikikain pa, nakikisalamuha pa sa mga tax collectors and sinners. Okay? So isang mga makasalanan at saka isang religious authorities, ang mga Pharisees, ang kanyang audience. Ang pinatatamaan siya ng mga Pharisees, ikaw, bakit ka nakikisalamuha at pinapakain mo pa ang mga makasalanan? Okay? And so, Jesus told them these parables. Dalawang parabola or talinhagang kwento ang ikinuwento. Pangatlo ang the parable of the lost son. Una, the parable of the lost sheep. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba kung ikaw ang shepherd, meron kang 100 tupa, may nawawalang isa, hindi mo ba iiwanan ang 99 at hahanapin yung isang nawawala? And then, when the shepherd finds that one sheep who was lost, he carries it on his back, goes home, calls his neighbors, and invite them to a party. Mag-celebrate tayo. Natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Pasan-pasan niya ang tupang yun. And you can see the extreme happiness, the joy of the shepherd for having found his lost sheep. And he calls his neighbors, "Magparty tayo. Natagpuan ko na ang nawawala kong tupa." Ganun ang kaligayahan ng ating Diyos. Makakita siya ng makita niya ang kanyang hinahanap na nawawala na kanyang anak. There is extreme joy and his heart celebrates every time he finds a sinner who returns to his father. Pangalawang parable, the parable of the lost coin. Merong isang babae, supposedly married ito, kasi binigyan siya ng regalong 10 silver coins. Itong 10 silver coins ay niregalo ito during the wedding. And these 10 silver coins are very important. Hindi lang ito kayamanan, kung hindi ito ay simbolo ng loyalty, ng katapatan, at ng
ah, care at ng pagpipitagan ng babae, ay nawala ang isa. Hindi siya mapakali. Hinanap niya ng hinanap until finally nakita niya ang isang nawawalang coin. Nang nakita niya ang kanyang nawawalang coin, siya ay nag-rejoice, tuwang-tuwa. At tinawag na naman ang mga kapitbahay, ang kanyang mga kaibigan, mag-celebrate tayo, nakita ko na, natagpuan ko na ang aking nawawalang coin. And so here again, brethren, this illustrates the joy of the father, the extreme joy and happiness of a father for having found a very precious and a lost thing. Lalong-lalo na a lost child, a lost person. When he finds this lost person, he celebrates. He is filled with exuberant joy. Dahil natagpuan niya na ang kanyang nawawalang mahalagang pilak. Amen? And so every time a sinner is found by our Lord and having came back or went back to the Father, there is extreme joy. Amen? Ito ngayon pangatlong talinhaga, pangatlong parabola. There was a man who had 2 sons. Merong 2 anak. The younger son pumunta sa kanyang ama at kanyang dinemand, kinuha ang kanyang share ng kanyang inheritance, ang kanyang parte sa mana. At ang ama naman ay he obliged. Hindi man lang nagtanong. Ang pagdemand, the younger son demanded his share of the inheritance. And you know, brothers and sisters, sa kultura noong araw, maski na ngayon, to demand the share of an inheritance, ari-arian ng tatay mo yon. To demand that is the height of arrogance. Kawalang hiyaan ang ginawa nitong anak na ito. Kasi ang mana, bago hatiin, ay hinahati lamang ito kapag ka ang magulang ay patay na. Habang buhay pa ang magulang, merong mga iba hinahati na. Pero, via an estate or a will or a testament, ganito ang hatian. Pero, hindi mo makukuha hanggat hindi namamatay ang magulang. Itong isang ito, talagang siraulo ito. Kinukuha ng pilit ang kanyang parte. And you know, sa kulturang yon, parang sinasabi nitong batang ito, hindi kita kailangan, bigay mo na ang aking para sa akin. Hindi kita kailangan, ang kailangan ko ay ang kayamanan mo. Bigay mo na sa akin yan. Now na! Bakit maghihintay pa ako nang ikaw ay mamatay? Ang nakapagtataka naman, ang tatay ay walang question. Hinati niya ang property at ibinigay sa kanyang anak. Sa kultura noong araw, mga kapatid, 2 anak, di ba? Ang sabi sa Deuteronomy, pagka naghatian ng mana, ang panganay ay merong double portion. Ibig sabihin, ang kanilang property ay hinati sa 3,
Dalawa ang parte ng panganay. Sino mga panganay rito? O Kebs, dalawa ang parte natin pag tayo ay nagkapartihan. Lamang tayo eh. Panganay tayo. Pasensya ka na, Bam. Doble ang parte niya. Hatiin sa tatlo at dalawang parte ang sa panganay. And yet, siguro, malaki, mayaman-yaman ito. Suffice it to say that mayaman itong tatay na ito. At hindi man lang kinwestiyon ang kanyang anak. Bakit? Anong akala mo? Walang mga ganun, di ba? Aba, ang lakas naman ng loob, ang kapal ng man ng mukha mo, ba't mo kinukuha? Buhay pa ako ah. Ang ama naman ay willingly, surprisingly, and hindi maipaliwanag bakit basta niya ibinigay. Binigay ng ama. And so, ayun, matagal-tagal siguro bago na i-liquidate itong property, ano? Kasi tatravel ka, ang mga lupain, ipagbibili mo pa yon at saka ipapabidding mo pa kung sinong pinakamataas ang offer. Pero siya siguro nagmamadali. Ibebenta na lang kahit na mura, basta makuha niya ang cash. And so, he went off to a far country and squandered recklessly all the money that he has or the money that he had. Kaliwa kanan ang pagwaldas ng kanyang pera. Amen. Balikan muna natin ang bakit nakakamangha, ano? Ang ama sa illustration ng ating Panginoong Hesus. Hindi man lang tinanong, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Bakit mo kinukuha? Anong pagkagamitan mo ng pera? Ang ating Ama, ang ating Diyos. Kung minsan, hindi na tayo kinu-question. Gusto mo eh. Di kunin mo, bibigay ng Panginoon, walang question. Pagbibigyan ka, ang Diyos ay mapagbigay. Amen? Mapagbigay ang Diyos. Wala nang mga babala, basta hinati. Gusto mo eh, type mo, di okay. Safe travels, sabi ng Ama. Mag-ingat ka. Ganun na lang siguro ang habilin ng Ama. And so, naubos ang kanyang kayamanan. Then one day, nagkaroon ng famine, ng tagutom sa lugar na yon. Naku, naloko na. Nadagdagan pa. Wala na nga siyang pera. Famine. Alam niyo ba ang famine? Walang makain kaparehas nung panahon ni Joseph. Mga tao, hindi alam kung ano, hindi na malaman kung anong gawin, saan pupunta, makabili lang ng bigas, ng grain. Ganon kahirap ang buhay kapag may famine. Tagutom, matinding tagutom. And so, wala na siyang pera. Wala na siyang pera. Ang ginawa niya, lumapit siya sa negosyante, sa mga may pagawaan, sa mga may-ari ng farm para maghanap ng trabaho. Illustration ito ng ating Panginoong Hesukristo, ha? Tandaan nyo, maghanap ng trabaho. Ang nakuha niyang trabaho at ang willing na magbigay sa kanya ng trabaho ay mayroong babuyan. May piggery. At doon siya pinagtrabaho. Ang illustration ng ating Panginoong Hesukristo ay matindi, grabe, no? Filled with wisdom. And you know, for a Jew, sa isang Hudyo, bawal humipo ng baboy. Bawal kainin. Alagaan pa. Doon ka, titira ka sa kung saan ang nakatira ang baboy. Sa isang Gentile farm. Isang nakakadegrade, nakakahiya, hindi ka tanggap-tanggap. Anong klaseng trabaho yan? Nagtrabaho ka pa, taga-alaga ng baboy. Alam mo naman, bawal yan sa atin. And so,
Ayon, ang illustration ng ating Panginoon. Kung gaano kababa, how deep this guy has sunk. This younger son has sunk to his deepest low. And then, habang pinapakain niya ang baboy, natatakam na siya sa kaning baboy. Gusto niya nang kainin ang kaning baboy dahil sa gutom. And yet, ang sabi sa ating nabasa, no one gave him anything. Walang nagbibigay sa kanya ng kahit anuman lang. Natatakam na siya sa kaning baboy. Posible yan, Brad Will, no? Kung talagang wala ka nang makain, wala ka nang balingan, gusto mo nang kainin yung kaning baboy. Ganun ka. Biro mo, sa dami ng kanyang yaman, yun na ang inabot niya. Nagtrabaho sa babuyan at halos kainin na ang kaning baboy. And then one day, he came to himself. He came to his senses. He came to himself. Ibig sabihin, all this while, he was not in his real self. And this time, he came to himself. Na-realize niya ang kababaan, ang kababuyan ng kanyang mga pinagagawa. Ang kababuyan ng kanyang kalagayan ngayon. Kanyang napag-isip, napagtanto, kanyang na-realize ang kanyang mga pagkakamali. And so, the next verse, sandali. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. He came to himself. He came to his senses. Naalala niya ang kabaitan ng kanyang ama. Ang mga trabahador ng aking ama ay maraming pagkaing sobra. Nakakakain ng mabuti ang trabahador, ang mga manggagawa ng aking ama. At eto ako ngayon, mamamatay na sa gutom. Kaya, mabuti pa, bumalik ako sa aking ama upang magtrabaho, upang makasurvive, upang makakain. Hindi naman ganito na pati ang kaning baboy ay gusto ko nang kainin. Doon sa bahay, sa aking ama, ang mga trabahador doon, sapat, masasarap ang kinakain. Babalik ako upang magtrabaho doon. Hindi niya sinasabi, ang sabi niya sa kanyang speech, sa kanyang prepared. Nag-prepare na siya ng ng speech kung anong sasabihin niya sa kanyang tatay. Ang sabi niya sa kanyang ama, Father, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. And so he got up and went to his father. Ang kanyang speech, ang kanyang mga, minemorize niya na eh.
nag-compose na siya ng kanyang ah, yung speech of remorse and repentance, ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa kanyang tatay. Hindi siya babalik upang tanggapin muli na isang anak. Hindi siya uuwi para maging anak muli. Uuwi siya para magtrabaho at para makakain lang ng sapat. Imaginein mo kung gaano ang ang nangyari sa kanya, ang pangyayari sa kanyang buhay. Sobra-sobrang pera. Waldas dito, waldas doon. Tapos ngayon, papatayin mo ang iyong hiya. Kinuha mo ng iyong kayamanan. Sa pilitan mong kinuha ang iyong parte. Winalanghiya mo ang iyong tatay. At ngayon, napag-isip-isip mo, mabuti, babalik na ako sa aking ama. Are you with me? Alam ng anak na ang kanyang tatay ay mabait. Kahit na winalanghiya niya na, and he could have wished his father dead by getting his inheritance. Now, he has come to his senses and decides to go back to his father. Amen? Isn't that what you call grace? Ang sabi ng Panginoon, no one can come to me unless the Father draws him to me. You did not choose me, but I chose you to go and bear much fruit. Pinili ka ng Diyos. And this younger son have realized, and by his speech alone, sa kanyang speech, kitang-kita mo, daman-dama mo ang kanyang pagsisisi. Father, I have sinned against you and against heaven. Please forgive me. I am no longer worthy to be called your son and make me like one of your hired men. Amen? Ang kanyang pagsisisi ay damang-dama mo sa kanyang speech. Humihingi siya ng tawad, hindi lang sa kanyang ama, kung hindi pati na sa Diyos. And so, he got up and went to his father. Tingnan niyo ang illustration ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nagkukwento nito. Kung gaano ka-repentant, gaano ang pagsisisi ng younger son na ito. Amen? Ang kanyang pinoportray, kanyang pinapakita, ang tunay na pagsisisi ng younger son. At ang kanyang desisyon na magbalik sa kanyang ama. Okay? And so, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled in verse 20, was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Makabagbag job namin na paulit-ulit akong naluluha dito sa eksenang ito, mga kapatid. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. While he was still a long way off, his father saw him. Naaninagan niya lang ang kanyang anak, malayo pa.
nakita na ng ama. Ano po ang ibig sabihin nito? Araw-araw, oras-oras, nakatingin siya sa malayo sa posibleng daanan ng kanyang anak. Uuwi at uuwi. Uuwi at uuwi. Ang ama nag-aabang araw-araw, oras-oras sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay nag-aabang araw-araw, oras-oras sa pagbabalik loob mo sa Kanya. And so, the Father saw him. Tumakbo. Alam niyo sa kulturang ito nung panahon ngayon, ng panahon noon, ang mga ama, ang mga patriarka ay hindi tumatakbo. Sapagkat ang pagtakbo para sa panahon na yon ay isang nakakahiya, very degrading act. Hindi sila tumatakbo. And by the way, bakit tatakbo? Hindi na lang maghintay sa bahay. Hindi ba? Tumakbo, baliwala ang mga tradisyon, ang mga hiya-hiya. Hindi nahiya ang ama. Hindi niya inalantana ang mga dishonorable. Walang katuturan niyang gagawin mo, tatakbo ka. Binaliwala niya yon. Tumakbo siya. Anong ibig sabihin? Ang ama ay excited araw-araw sa paghihintay sa kanyang nawawalang anak. Alam niya, babalik at nag-aabang, nagbabantay ang ama. And so, brother and sister, ang ama ay naghihintay sa iyo araw-araw. Excited siya sa iyong pagbabalik. Tumakbo. He threw around his arms to his son, embraced him, and kissed him. Can you do that? Ang anak mo ay amoy baboy. Alam ko nakarating naman kayo sa piggery, sa nag-aalaga ng baboy, at gaano ka amoy yun. Baliwala sa ama, niyakap niya, hinagkan niya, hinalikan niya ang kanyang anak sa kanyang excitement. Baliwala ang stench, baliwala ang amoy. And the son said to him, Father, eto na, ang kanyang inihandang speech. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Nag-umpisa ng humingi ng patawad ang kanyang anak. Ang kanyang inihandang speech ay kanya nang pinakawalan. Ngunit, bago niya matapos ang kanyang speech, sumigaw ang ama. Johnny! Johnny ang tawag. Pasensya ko na, Johnny. Johnny! Gising ka ba? Kunin mo ang pinatabang tupa, patayin mo, at tayo ay magsi-celebrate. Katayin mo. Quick! Ba't bago yun? Quick! Bring the best robe. Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it.
let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Natatandaan nyo ang speech nitong lost son? Sabi niya, I am no longer fit to be called your son. And all I wanted is to work for you as a hired man. Ang gusto ko, tanggapin mo ako bilang isang trabahador. Kasi hindi na ako karapat-dapat maging anak mo. Hindi niya pa nababanggit yun, mga kapatid. Nandun pa lang siya na I have sinned against the Father and against you. I have sinned against the Father and against you. I am no longer worthy to be called your son. Hindi pa siya nagsasabi na magtatrabaho ako sa iyo, tay. Tanggapin mo. Kinat-short siya ng ama. Hindi pa natatapos, Brad, ang kanyang mga litanya ng kanyang paghingi ng patawad. Sigurado may karugtong pa ito eh. Kinat-short. Pinutol na kaagad siya. Kinat siya ng ama. Johnny! Kunin mo ang the best robe. Kunin mo ang singsing, ang signet ring, at bigyan mo siya ng sandal. Ang sabi sa aking pong nabasa, ang robe ay restoration ng honor. Ang ring ay symbol of authority. The authority was restored. And the sandal is the symbol of sonship. Because slaves don't wear sandals. And so mga kapatid, nakita nyo na ang ama tumakbo, niyakap, hinalik-halikan ang kanyang amoy baboy na anak, sinuotan ng best robe, sinuotan ng singsing, at binigyan ng sandalya. Kung tayo kaya yun, sa atin nangyari, meron tayong anak na walang hiya, palalo, inubos ang kanyang inheritance at bumalik, hindi ba tayo manunumbat? Sabihin na, yan ang napala mo. Kita mo na, kapalaluan mo, ngayon babalik-balik ka rito. Hindi ba natin sasabihin yon? Sinasabi ko na sa iyo eh. Wala siyang narinig sa ama na kahit anong panunumbat. Hindi pa natatapos ang speech. Kinat-short. Mag-celebrate tayo. Ibalik mo ang honor. Ibalik mo ang kanyang authority. Ibalik mo ang kanyang sonship. Hindi sinabing hindi na siya magtatrabaho, pero ang kanyang rights, ang kanyang honor, ang kanyang pagiging son ay ibinalik ng ating Panginoon. He was completely restored. And pinakatay pa ang pinatabang baka at magsi-celebrate, magkakaroon ng party. Ang ama ay natuwa ng sobra-sobra, sapagkat ang kanyang anak who was lost is now found. He was dead and now he is alive. So let's celebrate. Amen? Kita nyo ba ang inyong mga sarili sa katauhan na ito? Do you see yourself in this younger son? Matindi ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nanunumbat. Pag ikaw ay tinanggap, hindi pa tapos ang kanyang speech.
Illustration ng ating Panginoong Hesukristo ito, ha. Ganito ang mangyayari sa iyo pag ikaw ay nagbalik loob. Mare-restore ang iyong sonship, ang iyong authority, ang iyong honor kapag ka ikaw ay nagbalik loob. Amen? Baliwala, anong amoy mo man, excited ako, makita ka. Araw-araw inaabangan kita. Anong excitement ng tatay, ng ama? Makita niya, ang silhouette pa lang, ang kanyang anak ko itong dumarating, kaporma niya, yun. Porma ng anak ko, tumakbo. Ganun ang excitement ng ama. At siya ay maligayang maligaya, tuwan-tuwa. He explodes in happiness, in joy, seeing his son, his lost son, come home. So, brethren, our Father is waiting for you. If you have rebelled against Him, if you went your own way and did all your thing, the Lord is waiting for you. Ang gandang ending ng istorya, no? Ganda ng forgiveness. Pero hindi po natapos doon ang parabola ng ating Panginoon. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back, safe and sound. Ang panganay na kapatid ay nandoon sa bukid, Brother Ed. Trabaho ng trabaho. Nagpapakapagod doon. At nang lumapit-lapit siya sa bahay, nakarinig siya ng nagkakaraoke. Hindi, walang karaoke nung araw. Narinig niyan, may tugtugan at sayawan, masaya sa bahay. Tinanong niya ang servant, bakit anong nangyayari rito? Kasi dumating, umuwi ang anak mo, ang kapatid mo. At pinakatay ng tatay mo ang fattened calf, ang pinatabang baka. And there was parting. Ang susunod na eksena, mga kapatid. The older brother became angry and refused to go in. The older brother was angry and refused to go in. Galit na galit itong si kuya. He was furious at ayaw niyang sumali, ayaw niyang makiisa, ayaw niyang dumalo sa kasiyahan. Okay? Bakit kaya? Ito. So his father went out and pleaded with him. Nakiusap. Inamo-amo ng ama si kuya. Halika na, anak. Sumali ka. Magsaya tayo. Mag-enjoy tayo. Bumalik na ang si bunso eh. Mag-enjoy tayo. Mag-party tayo. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends.
But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him. Ayun. Nanggagalaiti siya sa inggit. And ang sabi niya, all these years, I have been slaving for you. Isa-isa na niyang sinumbatan ang kanyang ama at binilang ang kanyang mga ginagawa sa bahay. He was resentful, furious of the lavish celebration, and refuses to join the party. Ayun. Inisa-isa niya nang nilitan niya ang kanyang mga ginawa. I have been slaving for you. I have been sacrificing for you. I have completely obeyed everything, the rules in this house, and I have not disobeyed. Parang sinusumbatan niya na ang kanyang tatay. Wala man lang akong nagawang masama against you. Lahat ginawa ko na. Gawain sa bukid, gawain sa bahay. Ginawa ko na. And yet, ni isang kambing, hindi mo man lang ako binigyan para naman ako ay makapag-celebrate. Nilitan niya na ang kanyang mga ginawa upang para bagang may utang sa kanya ang kanyang tatay. Okay? Para bagang pambihira. Makukuba ako sa kakatrabaho rito. Lahat ng gawain dito, ako ang bumabalikat. Tapos hindi mo man lang ako mabigyan ng kahit isang kambing para ako ay makapag-celebrate. Tapos itong anak mo, naglayas, inubos ang kanyang kayamanan sa mga prostitute. Hindi niya man lang masabi, ito si Bunso, para bagang dinis-own niya na ang kanyang kapatid. Kasi nga, sa kasamaan ng kanyang kapatid. Naglayas, inubos, winaldas, nilustay ang kanyang pera sa mga prostitute. At ngayon, kinatay mo pa ang pinatabang baka. Ako, hindi mo man lang binigyan, nabigyan ng kahit isang maliit na kambing para ako naman ay makapag-celebrate. Ang Panginoong Jesus ang nag-i-illustrate, ha? Ito ang illustration niya ng isang klasing anak. And so, the father answered, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Anak, magkasama tayo all the time. Nandito ka sa bahay. Ang lahat ng akin ay sayo na. Paano? Kinuha na nga ni Bunso yung kanyang kapartihan. Ang ibig sabihin, ang 2/3 na natira, kanya na lahat yon. Lahat ng akin ay sayo na. Ano pong ibig sabihin to? Ang anak ay nagpakaalipin sa trabaho, sa bukid, sa lahat ng trabaho, sa lahat ng gawain. Hoping that he will gain the favor of the Father. Ginawa niya lahat para ang lahat ng pabor ay ibibigay sa kanya ng Ama. Nagpakabait, nagpakamasunurin
walang nilalabag na utos sa bahay, lahat ginagawa. At ang sabi ng ama, anak, magkasama tayo. Lagi. Araw-araw tayong magkasama. Anong ibig sabihin? This son failed to exercise his sonship. Si kuya, hindi in-enjoy ang presensya ng ama. The father could have said, pwedeng sabihin na, hindi ka humihingi, nandito ako, bakit ka nagmumukmok? Hindi mo naman kinakailangan. Lahat na nga yan, sa'yo na yan eh. Bakit mo pa binabali ang likod mo kakatrabaho? Uy, enjoy mo ang company ng iyong tatay. Ang presensya ko, magkasama tayo, anak. Kung humingi ka man lang, hindi ka man lang humingi eh. Kasi, ano kaya ang tingin ng anak sa tatay niya? Maybe ang tingin ng anak sa tatay niya is a stern, kuripot, at yung malupit na tatay. Kaya yun ang gusto niyang ipakita na pag-uugali. Amen? So, ang ama, hindi tumigil sa pakiusap at pag-amo-amo sa kay kuya. Halika na anak, sumama ka rito. Join the party. Because your brother who was dead is now alive. Your brother who was lost is now found. What do you see as a picture dito sa kay kuya? We can picture out kuya as somebody who is self-righteous. What's the word? Self-righteous. Umaasa sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagiging masunurin, sa kanyang mga ritual, na tila bagang he deserves to be rewarded because he hard worked so hard. Hindi niya na-realize na ang presensya ng Diyos is even more important. And the most important of all. Hindi ba one time sinabi ni Jesus, nagrereklamo si Marta eh. Si Marta busy, kakahugas ng plato, luto. Para dadating si Jesus eh. Dadating si Jesus. So, siya ang gumagalaw lahat. Si Mary naman ay nandoon nakikinig lang kay Jesucristo. Nireklamo niya, Jesus, Lord, pwede bang sitahin mo yan si Mary? Walang ginagawa eh, paupo-upo lang. Tapos, yung ako rito, ang naghihirap sa kusina. Sinagot siya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo ba alam na mas importante ang aking presensya at ang pakikinig ng aking mga salita? Ikaw, masyado kang busy sa mga gawaing bahay. Wala kang panahon para i-enjoy ang aking presensya, makinig sa aking mga salita. Hindi ba? Si Kuya, gusto niyang mapansin dahil sa kanyang hard work, sa kanyang trabaho, na tila bagang deserve niya, karapat dapat siyang regaluhan nang hindi humingi kasi nagpapakahirap siya. Remember, brethren, ang audience ng ating Panginoong Jesucristo ay itong dalawa. Ang mga sinners and tax collectors at ang mga Pariseo. Alam natin ang mga Pariseo, self-righteous, obedient to the last letter of the law. Hindi yun ang kailangan eh. Ang kailangan natin ay ang grasya
at ang habag ng Diyos na nandyan, na nakalatag sa ating harapan. Ang kanyang grasya at awa. Naghihintay na tayo ating kunin, tanggapin ang grasya at awa ng Panginoon. Ang pintuan ay bukas sapagkat ang kanyang imbitasyon ay nandiyan dyan. Naghihintay ang kanyang imbitasyon. Pinapapasok si Kuya. Pinapapasok ka. Gusto mo bang sumali sa kasiyahan at kaligayahan ng Diyos? Hindi biniti ng ating Panginoong Jesucristo ang istorya rito. Hindi niya tinapos. Hindi niya sinasinabi kung si Kuya ay talagang pumasok o hindi. Amen? So dito makikita natin. Ang makikita natin sa the older brothers' problem is the younger brother's problem is his obvious sin of rebellion. Ito ang kanyang problema. Ang kanyang pagrebelde sa ating Panginoon. The older brother's problem is his self-righteousness. Para bagang may pautang na loob siya sa ating Diyos. The Father's offer. Ang offer ng ating Panginoon is His prodigal love. Ang kanyang walang habas, walang limitasyon na pag-ibig. Ang kanyang expensive, ang kanyang unrestrained, uncontrollable love. Walang hangganan. At ayan, nakalatag sa ating harapan. Ia-avail mo ba? Tatanggapin mo ba ang grasya ng ating Panginoon? Yan ay libre. Walang bayad. All we have to do is to accept the Father's invitation. Come and join the party. And if you are the rebel, God has a prodigal love. Walang katapusang pag-ibig. Hindi pa tapos si Bunso sa kanyang confession, kinat na. Anak, mag-celebrate tayo. Balik yan, bigyan ng the best robe. Ng signet ring, ng sandal. Katayan ang pinatabang tupa. Tayo ay mag-celebrate. Parehas na dapat may party. Ngayon, mga kapatid, the Father has an outstanding invitation. If you had been a rebel, the Lord is watching in the horizon. Makita ka, napapalapit. Siya ay tatakbo. Yayakapin ka. Hahagkan ka niya. Despite your stench, despite your odor. Kung ikaw naman ay nananalig sa iyong mga ginawa, sa tingin mo yung mga ginawa mong kabutihan, sabi ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of man. Ang ating mga gawa ay hindi magsisave sa atin. Ang tanging makakapag-save sa atin ay ang grasya at ang habag ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Remember, the Father's offer is His prodigal love. Tayo pong lahat, palakpakan muna natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita ngayong umaga. Naunawaan namin kung gaano kalawak, kalalim,
kataas, kadakila ang inyong pag-ibig, Panginoon. Panginoon, isa po kami sa dalawang prodigal son na ito. Kami po ay nagrebelde sa inyo ng matagal. Winaldas namin, nilustay namin ang iyong biyaya. Kami ay nagpakasasa sa aming buhay. Ngunit Lord, ikaw ay matyagang naghihintay sa aming muling pagpapalik. At Lord, nais po naming ikumpisal sa inyo. We have sinned against you and the Father. I am no longer fit to be called your son. Ngunit Lord, hindi ka pumayag na ganyan. Nirestore mo si Bunso. Ganon din po, Panginoon. Thank you. Amin pong tinatalikuran ang aming mga kasalanan, ang aming rebellion, ang aming kawalanghiyaan sa inyo, Panginoon. At nais naming magbalik loob sa inyo. At Lord, kami din po ay naging self-righteous. Kami ay naging mayabang, naging kumpiyansado sa aming mga ginawang tila bagang kabutihan na sa palagay namin ay siyang magbibigay pansin sa inyo, Panginoon. At Lord, patawarin mo po kami. Jesus, gusto po naming tanggapin ang inyong imbitasyon sa inyong piging, sa inyong handaan. Lord, hayaan mo na kami po ay hindi umasa, hindi manalig sa kabutihan, sapagkat walang kabutihan sa amin, Panginoon. Lahat po kami ay yung tinatawag na depraved. Kahit anong kabutihan ang aming ginagawa ay kapos pa rin sa iyo. Hindi sapat upang aming ma-earn ang aming salvation, O Lord God. And so, Lord, we cast away our self-righteousness and we come before your throne of grace, seeking for your mercy and your forgiveness. Patawarin mo po kami, Panginoon. Jesus, aming kinukumpisal na ikaw lang ang Panginoon at aming sariling tagapagligtas, nag-alay ng buhay sa krus upang mabayaran ang aming kasalanan. At ikaw ay nabuhay muli paglipas ng 3 araw. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, ng kadakilaan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ang kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay danglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Awitin po natin. Lakasan natin. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat po sa inyong mga salita. Dalangin ko po ang bawat isang naririto, ang mga nakinig. Baguhin mo po ang aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa. At sinusurrender namin sa inyo ang aming mga sarili ng buong buo, ang aming mga plano, ang aming mga gawain, Panginoon, ang aming ministry, ang aming paglilingkod sa inyo, ang aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng aming mga alalahanin, Panginoon. Lord, lahat ng aming mga pangarap, aming inilalagak sa inyong harapan. Pagpalain mo po at gabayan mo po ang bawat isa. Baguhin mo po ang aming buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang gusto pong magpa-pray over, please come in front. And happy Father's Day again.